Hello mga kakida, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome to my channel, Hello World. Mga kakida, bago ko ikwento sa inyo yung nangyari sa larong yan na naganap sa Golden Heaven, ang langit ng ang mundo ng mga biker o siklista o mga bike addict sa Las Piñas. Yun yung yun yung playground namin. Bago tayo tumuloy sa pagkwento ko sa mga bagay-bagay na nangyari dyan sa larong yan, gusto ko munang unahin i-shout out ang aking mga inidulo, ang mga idol ko dyan na mga kakida, si Emil Maglahos. Big shout out sa iyo, Sir Emil Maglahos, and then Team Remix, shout out po sa inyong lahat dyan. Team Remix, ingat kayo mga kakida. And then si Sakuragi, siklistang vlogger. Yes, ang galing Sakuragi, siklistang vlogger. Shout out sa iyo mga kakida. And then yung isang inidulo ko, si M357. Mukhang hindi ko masyadong kilala to, pero medyo naramdaman ko mukhang nakasama ko na to sa pagbabike nung araw, si M357. Okay, anyway, and then bago ko pa ituloy, and then tapos na yung mga shoutout natin dyan. Maraming salamat sa 4,000 na subscriber mga kakida. 4,000 na tayo ngayon. Maraming salamat sa support nyo sa channel ni Kida Ikib. Ako'y nakiusap na patuloy kayong mag-subscribe, mag-like and share. And then mga kakida, please huwag escape ang ads mga kakida, para ang channel ni Kida Ikib na hindi escape yung ads ay magkaroon siya ng maliit na sweldo, and then maitulong at makasurvive at magagamit ko rin sa gagawin nating ayuda o charity mga kakida. Maraming salamat kahit papano, kahit hindi pa masyadong bihasa sa editing, sa pagbanat ng mga video, ang inyong bike addict or Kida Ikib na taga naglilingkod sa inyo. Maraming salamat na inyong tinangkilik ang muntik kong mga video mga kakida. So bago pa rin, pagkatapos ng mga shoutout natin, pasalamatan ko mga kakida ang mga nakatulong sa atin, yung mga kamag-anak ko dyan sa Anas, Badyang, Valencia, Bohol. Sa Valencia, Bohol, shout out sa inyong tanan diha sa taga Valencia, Bohol, sa akong mga uyuan, sa akong mga igagaw, labi na kay Alberto Abukayon, sa akong mga ijaan diha, and then sa ako ang mga ginikanan diha sa Lapsaon, Dimiao, Bohol. Shout out sa inyong tanan diha taga Dimiao. Manghinaot ko nga ako'y makauli na diha para magkita-kita na ta diha pohon kay gimingaw na kog Bohol at sa tibuok mga taga Bohol. Maayong adlaw ninyong tanan. Shout out sa inyong tanan. Shout out sa inyong tanan na mga taga Bohol. Amping mo diha si Kida Ikib nga Boholanong bike addict, nangandoy nga makauli na diha og Bohol para makita na nako ang Bohol. Maraming salamat. And then sa lahat ng mga sumusuporta dito sa akin, yung mga nagpapautang ng mga pyesa ng bike habang walang pang pambili, si Kida Ikib, maraming salamat. Lalong-lalo na kay Attorney Gregorio Guyo Larasabal na tumutulong sa atin, lalong-lalo na yung gamit kong bike, yung Mods bike na gamit ko na galing po sa Bike Town Celery kay Attorney Gregorio Guyo Larasabal. Sir, maraming salamat. And then kay kay John Wilkie D, hindi ako magsawa na magpasalamat sa kanya, boss. Maraming salamat. Si Boss J Kutangko, salamat po Boss J sa Enzo Bike Shop. Maraming salamat sa inyong lahat dyan na tumutulong sa akin, lalong-lalo na yung pinakamabait at makajos na na mekaniko ni Boss J, si Rex. Shout out sa iyo, brother Rex. Maraming salamat sa inyong lahat. And then so anyway, patuloy nating ikwento ko sa inyo yung ang nakita nyo sa harapan ngayon dito sa video na ayan, sa kanan kay si Sir Alan Calyao Jr. Kaya siya yung isa sa nakalaro natin sa larong yan mga kakida. Nakita ko dyan na nasa harapan si yung na-interview natin, yung Marlboro Tour veteran, si Diosdado Roy. Yun yung nasa harapan natin mga kakida. So
medyo happy ako dyan nagpapasalamat ako sa mga Marlboro Tour veterans, o di man sila Marlboro Tour pero yung mga veterans na nagiging sparring natin dyan, sparring race dyan sa laro na yan mga kakida. So napakaganda ng laro na yan mga kakida. So ito nakita nyo ngayon. Anyway, unang-una, pasensya na kayo at patawarin nyo si kakida na yung kuha kong video medyo medyo parang hidden camera dahil yung bracket na lagayan ko ng cellphone mga kakida, kasi si Kida Ikib ang gamit ko lang na cellphone mga kakida, yung cellphone lang na ordinaryong cellphone, kasi wala pa tayong pambili ng GoPro mga kakida. So medyo nagtiyaga tayo dahil hilig natin kumuha ng video. Nagtiis muna ako sa paggamit ng cellphone na muna, wala pa tayong pambili ng GoPro So pagbalain tayo ng Diyos, ako dalangin ko, dasal ko na darating ang panahon na magkaroon tayo ng GoPro na magagamit. So anyway, balik tayo sa race. Yung sa race na yan, last 2 laps, yung laro na yan mga kakida, 5 laps yan. Actually, yung category na talaga yan is 60 above yan mga kakida. Hindi ko ikakahiyang. Yung talaga mga veterano talaga. Yun yung mga category ng mga veterans na mga nag-retire na, yung may mga bata na naghalo diyan na 60 below, pero yung mga walang ensayo kagaya ko na nakapag-ensayo na ng once a week, nakapagsampa na ng bike na once a week dahil busy din si kakida sa buhay natin. So kaya tinanggap nila tayo dyan. Kasi sa mga nakaraan kong video, kung matandaan nyo, tayo po ay nag-donate ng dugo nung nakaraan. Mga past 2 months, March yata, nag-donate tayo ng dugo. So nahinto ang ensayo ko. Kaya medyo pinatulan nila ako dyan dahil wala akong matinong ensayo. So ngayon, nung mga siguro 3 weeks ago na rin, ito rin yung category na muntik ko na rin sana akong manalo, kasi sabi nga nung isa sa mga haligi dyan sa Las Piñas, si Dionis Kakula, sabi niya sa akin dapat daw manalo ako dyan para mapatunayan ko na pwede na akong lumipat sa upper level, which was may edad talaga na 50 above. So yun, dahil hindi pa tayo nakapag-first, pinatulan nila itong pinatalan tayo dyan sa laro na yan dahil hindi pa raw tayo nag-first wala pa raw tayong karapatan na lumipat sa kabila. So sa larong ito, nagbakasakali ako na mananalo tayo, kaya ayan, yan yung nangyari dyan sa larong yan. So yung laro na yan, 5 laps yan, 5 laps, and then ang policy nila, ang patakaran nila dyan, ang last lap lang ang pwede kang mag-break away o yung bumanat ka ng bumanat. So ngayon, nasa harapan natin nandito nakita nyo sa harapan ko si Diosdado Roy, isang veterano sa Marlboro Tour din siya. Ito yung nagkwento sa atin sa interview na nasa Canada na siya, bumalik pa siya ng Pilipinas para ipatuloy yung career niya sa pagbabike. Although halos hindi kalimutan niya nang tapusin ang pag-aaral niya para lang siya mapagbigyan yung sarili niya sa kahiligan niya sa bike. As in, certified bike addict talaga siya. Kaya siya isa sa tinitingala natin bilang Kida Ikib or bike addict. So, yun sa ito, papunta kami sa kabilang dulo nung yung sa racetrack na to, sa kalsadang ito. Siya yung nagtatrangko dyan dahil ang ginagawa ko, nagtatago lang muna ako sa likod dahil pag ganito kasing last 2 laps na medyo nagkabuiluhan na ng speed, so medyo nagbabantay ako sa likod, and then pansin nyo, hindi ako masyadong nagbubungad muna dito kasi nagreserba nga ako ng lakas ko mga kakida. So sayang lang na yun nga, mabalik ako dun sa camera ko, nasira yung lagayan ko yung bracket ko na lagayan ko ng cellphone na nakapatong sana sa monobela. Kaya yung kuha ko dito nandyan, nasa ibabaw siya, nasa likod siya nung handlebar ko dahil nanghiram lang ako ng pwedeng dun ko iipit yung yung cellphone ko. Kaya pagtsagaan mo lang nilang muna mga kakida para pasensya na sa susunod, sisikapin ko na medyo maayos na gagawa tayo ng paraan. So yun, ito yung sinasabi nila, kung may gusto
maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So anyway, so itong ano na 'to, last 2 laps, mga papunta na may sa taas. Ito medyo paahon 'tong portion na 'to, and then kung napansin niyo, nandito ako sa bandang kaliwa niya dahil ang hangin nito, crosswind ang hangin nito, mga kakida. So yung iba diyan na baguhan pa sa bike, na hindi pa masyadong wala pang alam pa about sa mga crosswind. So kung makita mo sa video ko, lagi ako nandito sa kaliwa niya kasi ang hangin nanggagaling sa right side. So kailangan ang tago mo dito sa left side ng nasa harapan mo. Tago mo na, lalo na pagka wala kang masyadong ensayo. Ayun, so itong portion na to, mga kakida, kasi malakas talaga ang hangin niya nung sa larong yan. Itong portion na to, ayan na yun, papunta sa dulo. Yun, sa kabilang dulo para yun ng dulo. At saka dito sa ano natin, pumalit ng trunk ko dun sa harapan ko. Di ko siya masyadong kilala kung sino siya. So yung nasa kaliwang parte ko, dito sa kanan na parte ko, kung di ako nagkamali, si Sir Boss Alan Calyaw siya, kung di ako nagkamali. And then yung nasa kaliwa, itong nasa harapan ko ngayon, kung hindi ako nagkamali, si Rio Dueñas, yung isa sa ano natin, Marlboro Tour veterans din siya. So mga kakida, mga malalakas to kasi mga legend din sila, mga talagang magagaling sila. So anyway, mamaya makikita natin na nandito lang ako sa likod dahil okay, ang sa harapan ko, hindi ako nagkamali, nag-frame siya ng kanundel na pula, kung tawagin namin si Dominador Season to, Danny MMDA. Tama. And then ngayon, ito sumingit naman natin sa harapan, yan si Benji Catedrelia. Yan si Benji Catedrelia. Yun yung nung nag-third ako dun sa mga 3 weeks ago yata, siya yung nanalo, yung nagtaas ng kamay. Yan siya. Yung malakas yung mama na yan. So yan, pumalit siya ng trangko dahil medyo nagkabuiluhan na yung speed dyan dahil malapit na yung last lap eh. So mamaya, mga kakida, balikan ko kayo dun sa pagpasok natin ng last lap kasi nandoon yung pinaka-showdown. Okay, stay put lang kayo, mga kakida.
Ayan mga kakida. Andito na tayo sa final lap. Ito, showdown. Ayan mga kakida, pag-ikot, nagbabantayan. Kung sino ang unang bibira dahil last lap. Ayun, yung nakikita niyo yan. Yan ang first attack na ginawa ni Toto Katagi, mga kakida. Yan. Yun, pumuslit. And then, sinundan siya ni Boss Alan Calyaw Junior, and then ni Benji Catedrilla, mga kakida. So ngayon, nagulat ako dahil biglaan yung tira nila sa harapan. Instinct, sabi ko, gusto kong sumama na lang din sa kanila, mga kakida. Ayun. So pilit kong hinabol to si Benji Catedrilla para tumutok at makatipid tayo ng energy. So ang hirap dumikit kasi yung doon sa sa portion na yan, medyo may tama ng hita ko gawa nung kulang-kulang ang ensayo natin. So tiniis ko lang siya ng tiniis para dumikit ako kay Brother Benji. Napakalakas mga kakida. And then yun, medyo paglingon niya sa akin magkipagtulungan sana ako ng trangko kasi ayun, kung pansin niyo sa harapan natin, medyo malayo na yung dalawa, yung kulay nakaputi, tsaka yung dalawang sa baba, yun yung breakaway, nagsama si Boss Alan Calyaw at saka si Toto Katagi. So ang ginawa ko, sacrifice ako para idikit ko sa dalawang yan. Ayun mga kakida, na idikit ko naman mga kakida. Yan, medyo padikit, palapit na ako. And then ayan, naidikit ko. Yon, ito ngayon, tuwang-tuwa na ako ngayon mga kakida dahil medyo nakadikit na ako. Tapos tumabi si Sir Alan Calyaw, si Boss Alan Calyaw tumabi. Doon ako pumunta sa likuran ni Biker Toto Katagi para makikitutok na lang muna. And then, ayun, nangyari. Yan, second attack. Ayun, nakita nyo na nakaaro. Si Benji pala, si Catedrilla Benji, nasa kanan ko sa likod. Bumira doon, nagbe-break away siya. Outer lane pa. Mga kakita. So, ngayon na yung ginagawa ko, stiffot lang ako dito sa likuran ni Toto, ni Sir Toto Katagi. Then, ito na naman, siyempre may tama na ang hita ko. Umagwat na naman ako ngayon. So, ang nangyari ngayon, silang dalawa ang nagsanib puwersa. Yan, yung dalawang yan. Si Toto Katagi and then si Benji Catedrilla. Yan, silang dalawang ay nagsama. So, kung hindi ako nagkamali, mga 3 seconds, 4 seconds. And then yan, paakyat na yung portion na yan, medyo paakyat. Kaya pilit kong dumikit sa dalawang yan para magsama kaming tatlo. And then napansin ko pa nga, lumingon pa yan eh. Ayan o, lingon si Toto Katagi. Then mamaya, lingon naman si Benji. Ayun, nilingon pa ako sa mga dalawang yan eh. So, kaya, so nung nakita nila na medyo umagwat ako ng konti siguro, nagtulungan silang dalawa. And then, yun ako, ang nangyari dyan, lumingon ako sa likuran ko, nagsusolo na pala ako, nawala na si Sir Alan Calyaw. So, solo ako dyan na parang ako yung chaser nila dyan. Ako yung naghahabol, second group. So, nilingon ko yung likuran ko, medyo lusong yung portion na yan, mga kakida. Nilingon ko yung sa likuran kong parte, kung nandyan yung grupo, yung peloton, malayo ako sa peloton. So, sa pagkakataong yan, dahil ito, pag napansin mo, ang layo na ng agwat ko sa kanila. So, ang ginagawa ko na lang ngayon, napasok sa isip ko. So, kailangan kong tumakbo sa sarili kong pace. So, yung pacing ko sa sarili kong, kumbaga, nagsariling sikap na lang ako. Kumbaga, sa madaling salita, nagsariling sikap na lang ako. So, hindi ko na hinangad na
makukuha ko yung first and second dahil ang layo ng agwat nila, nagpapalitan silang trangko versus ako mag-isa. So nag-decide ako na kaysa maubos ako, ginagawa ko yung sarili ko na lang pacing na kayang-kaya kong tiisin yung speed, kung gaano kabilis yung speed na kaya kong gawin, yun na lang ang ginagawa ko mga kakida. Ayan din. Yung portion na yan, maybe, kung di ako nagkamali, baka mga last 5 kilometers na yan. Dahil papunta to dun sa kabilang dulo. And then yun, kabilang dulo. Para pag-ikot mo, pagbalik, mga almost 4 kilometers na naman siya. So, mga kakida. Pero sobrang init yung ano na yan kasi binitawan kami, tanghali na kami binitawan dyan mga kakida. Sobrang init talaga, grabe. Pero and then yung hangin pa, crosswind pa siya. Kaya noon sa last 2 laps pa lang, di ba, nagsabi ako na nagtatago ako sa likuran ng mga siklista at saka sa early kong yung first, second, third lap, yung tatlong lap na natapos namin dyan, tawag nito, puro lang ako tago sa likod kasi nga nagkulang ako ng ensayo. Kaya so ngayon dito sa parting to, nagsusulo ako, so kailangan kong tiisin yung sakit ng hita ko. Yun mga kakida. Kaya yung mga iba dyan na mga baguhan na gustong maglaro ng bike, ito yung lagi yung tandaan, kailangan ng tiis. Kaya kailangan tiisin mo yung yung hingal, yung uhaw, yung gutom. Yan ang naramdaman ko dyan. Ang sakit na ng hita ko. So parang maraming naglalaro sa isip ko na parang gusto ko nang umayaw. Yan, yung portion na yan, medyo paahon siya. Kaya kung makita nyo, magalaw yung monobela ko dahil tinatayuan ko na lang siya. And then yun, di ko na nakita yung dalawa. Mga nasa lubong ko, ang layo, sobrang layo talaga nila. So yung pagkakataong ito, nagsulo na lang ako talaga, mga kakida. Pero ayun, medyo mahirap man, mainit, uhaw, pero gaano man kahirap, kailangan mong tiisin para sa pangarap mong mananalo sa laro. Ayun, yung sa kabilang side, nakita natin yung dalawa na nasa lubong ko na dyan. Kasi yung dulong yan, dyan, iikot ka dyan. Yan. Yan, ikot sulok ko dyan. Medyo naabala pa ako dahil yun, sa harapan ko, di ba, may tricycle. May tricycle na, di ba? Yun, kaya nag-iingat kasi dyan sa area niyan, madalas may banggaan dyan pagka hindi ka nag-iingat. So ngayon, itong portion na to, mga last at mga 3.7 kilometers siguro mga kakida. Yan, sulo ako balik. Yun, kung makita nyo sa kabilang side, mamaya-maya ng konti, ayan, kung makita mo, andyan yung nasa lubong ko yung mga kalaro ko sa kabilang side pa lang sila, paikot pa lang sila. Kaya medyo komportable na ako na mukhang hindi ako abutin ng peloton mga kakida. So yan, solo flight na ako dyan, and then medyo malapit-lapit na nga ako sa aking finishing line na pinapangarap. Kaya tiniis ko na lang talaga. Ayan mga kakida, kita nyo, ang ganda ng view. Ang ganda ng view ng laruan dyan sa Golden Heaven. Actually, yung laruan na yan, ang tawag nila dyan, Golden Heaven. Pero para sa akin, tinatawag ko siyang Golden Heaven. Kasi para sa aming mga siklista, lalo na sa mga naglalaro, langit ang tingin namin sa lugar na yan. Kaya maraming salamat sa mga taong naintindihan ng mga buhay ng siklista, lalo na yung mga motorista na din dyan na naglalaro. Yung iba naglalaro, yung iba naman napadaan lang dyan. O yun, solo flight ako dyan mga kakida. Ayan, tiniis ko. Nasa third position ako, bari ako yung cheeser dun sa dalawang nasa harapan na. Di ko na halos makita. As in, hindi ko talaga na makita mga kakida. So yan, medyo excited na ako dyan. Excited na ako sa portion na yan. Actually, hindi ko lang pinarinig sa inyo kasi minumute ko yung sound yan. Nagsisigaw ako dyan sa sobrang tuwa mga kakida. Kasi pagka nagsusulo kang ganyan, then iniisip mo inisip mo na yung piloto na sa likod, nagtulong-tulong sila para idikit sa'yo. So, minsan talagang as in, matcha-challenge ka na hindi mo maintindihan yung pakiramdam mo na natitense ka na baka mamaya abutan ka. Pero sa pagkakataong yan, sinikap ko na lang, nasabi ko sa sarili ko, sige, kung tagusin, basta ako, ipatuloy ko lang yung pacing ko, mabilis hanggat kaya kong bilisan, binibilisan. Ganun mga kakida ang buhay ng isang
isang naglalaro ng bisikleta. So, nahirapan naman ako sa portion na yan, pero kailangan kong tiisin para tayo ay mananalo mga kakida. So, yun. Kita mo yung anino ng motor, kung tingnan mo, na talagang as in, siguro yan, natapos hindi nagkamali, mga 11 o'clock na kami natapos sa larong yan mga kakida. So, yun, nakita nyo sa harapan natin, ang ganda ng view mga kakida. Yan, ang ganda ng view, kaya kahit minsan gaano kahirap man, gaano kainit yung lugar na pinaglaruan na yan, medyo nitiis na tinitiis, hindi mo na inda yan minsan pagka nandyan ka na sa gitna ng laro dahil ang isip mo mananalo ka at mananalo. So ayun, kung pansin nyo, wala na akong nakitang kalaban sa harapan, wala na, solo flight na ako dyan. So kung hindi ako nagkamali, ito last kilometer na yan, medyo paahon yung portion na yan mga kida. Kaya kung makita niyo yung sa monobela ko na sa monobela ko, Tagalog na Tagalog sa bike, medyo gumagalaw siya dahil paahon kasi yan. So hinahaluan na natin ng tayo, and then yan medyo palusong na siya, so hindi na ako inabot ng piloton talaga. Dito medyo nagsasaya na ako dyan, nagsisigaw na ako dyan mga kakida. Nagsisigaw na ako dyan sa sobrang tuwa. Nagpasalamat ako sa Diyos na nakasurvive ako. Yun lang. Yun. Abangan nyo kung ano mangyari bandang huli dyan. And then yan mga kakida, as in malapit na ako mga kakida. Kaya pagpasensyahan nyo na yung video ko mga kakida na medyo parang naging parang hidden camera ang dating kasi wala sa ayos yung namin. Ang bracket ko. Nagtiis lang ako sa cellphone mga kida dahil hilig ko, passion ko. Maraming salamat sa pagpanood nyo sa atong video to. Ayun, dumaan na ako dun sa namin, starting line. Ayan na mga kakida, ang lapit na. To God be the glory. Thank you for the safe race na binigay sa akin ni God. Ayun, naputol mga kakida dahil lubat. Thank you. Hanggang finishing line ako dyan nakatawid mga kakida.